Sa hindi kalayuan sa hinaharap, ang mga kriminal ay kinukulong sa maliliit na bakal na kahon. Ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa mga ordinaryong mamamayan na nagdadala sa kanila ng pagkain at tubig. Itinakda ang pelikula sa Australia sa taong 2053. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, nabigo ang lokal na wildlife na patayin ang lahat ng tao. Nabigo rin ang digmaan na tugunan ng isyong ito na nagresulta sa 8 beses na mas mataas na bilang ng krimen sa buong kontinente. Upang mabawasan ang problema sa mga bilangguan, ang gobyerno ay nagsagawa ng isang kakaibang hakbang sa pamamagitan ng pagpapasok ng isang kahon sa sistema, kung saan ang bawat bilanggo ay ginugugol ang kanilang oras na nag-iisa sa bilangguan na ito. Ang tubig at pagkain ay inihahatid lamang sa kanila ng may pahintulot ng mga kagalang-galang na mamamayan, ngunit maaaring wakasan ng kriminal ang pagpapahirap sa solitary anumang oras sa pamamagitan ng kusang pagtanggap ng parusang kamatayan. Ang bilanggong numero 70123 ay nalanta sa isang naturang detention center na nag-iwan sa kanya na gumugol ng higit sa 2 taon sa 4 na taon na itinalaga sa kanya ng isang makataong korte ng Australia. Dahil sa pangangasiwa ng gwardya, natuklasan ng babae ang isang nakatagong razor blade at isinuot ito sa kanyang leeg bilang palamuti. Sa pamamagitan ng isang matikas na paggalaw ng kamay, ang bilanggo ay nag-transform sa isang undead at ang hatol ay binawi pagkatapos ng kamatayan. Ang isang delivery drone ay buong pagmamalaki na nagdala ng isang cube sa isang talampas sa tabi ng dagat. Lumipad siya sa isang mabatong dalampasigan na puno ng mga parehong kagamitan. Isang batang lalaki at isang babae ang lumapit sa isa sa mga cube at naghagis ng bola na nakuha ang atensyon ng taong nakakulong sa loob. Nagising ang babae at kinalas ang pagkakatali sa kanyang mga braso at binti. Siya ay ang bilanggo numero 371113 at ang kanyang 2,556 na araw ng sentensya ay kasisimula pa lang. Sa maliit na bintanang bumukas, nakita niya ang isang malawak na tanawin sa labas kasama ang mga bata na nakasuot ng asul na damit. Nang umalis na ang mga bata, nagsara ang bintana at sa halip na natural na tanawin, lumitaw ang isang screen na may tagapagsalaysay. Hinarap niya ang bilanggo sa isang katotohanan, siya ay nahatulan, na patunayang nagkasala. Tumunog ang unang bell at mayroon pa siyang 7 taon hanggang sa katapusan ng kanyang sentensya sa loob ng malupit na bilangguan ni kamatayan. Ang babae ay tahasang sumisigaw na nagsasabi sa nakapalibot na mga pader na wala akong kasalanan, ngunit gaya ng dati, hindi sila nababahala. Tanging ang paglubog ng araw sa ulap at mga kalapati ang payapang lumilipad sa ibabaw ng bilangguan. Sa umaga, nagbukas ang bintana gaya ng karaniwan. Iniabot ng bihag ang kanyang kamay gamit ang isang tasa, ngunit ang makalangit na tubig ay hindi umaagos dito. Pagkatapos ng pagsulyap sa kapanapanabik ng mga Australian beauties, nanatili siyang nakakulong at sinimulang suriing mabuti ang kanyang studio apartment na ibinigay ng estado, gamit ang kanyang malumanay at nanginginig na mga kamay sa paligid. Ang mga huling patak ng tubig sa tasa ay mabilis na naubos, ngunit ang mga alon sa labas ay nakakapawi ng uhaw, at ang baybayin ay nagpapaantok sa kanya. Ang kwento ay lumipat sa bilanggo numero 13558 na nagsilbi ng 523 araw sa kanyang 730 araw na sentensya. Bilang karagdagan sa mga bangungot sa kalayaan at malinis na budi, ang babae ay may namumuong sugat. Sa pagtatangkang pasayahin ng masakit na pag-asa sa tagumpay ng rehabilitasyon, sinubukan niyang makipag-usap sa kanyang kapitbahay. Ngunit ang mapagbantay na bantay, na napansin nito sa pamamagitan ng camera, ay nag-activate ng aparato para sa agarang kamatayan dahil nilabag na niya ang mga patakaran ng maraming beses. Ang bakal na kisame na may mga spike ay unti-unting bumaba upang magbigay ng presyon na mas mataas kaysa sa atmospheric column, ngunit ang aparato ay natigil sa huling sandali, tila kinakalawang dahil sa matagal na hindi nagamit, kabilang ang mga dugo ng mga nakaraang bilanggo. Nakahinga ng maluwag ang bihag, ngunit pagkatapos ng maikling sandali, nalutas ang problema at siya ay ipinatapon sa kabilang mundo ng umagang iyon. Si numero 371113, na umaasang makakahanap ng butas, ay patuloy na hinahawakan ng kamera, napansin na siya ay kinukunan, habang ang mga kamera ay umiikot sa buong selda. Isang container ship ang dumaan, bumubusina para magpakita sa mga sumasailalim sa rehabilitasyon. Upang magkaroon ng maiinom, ang mga bilanggo ay dapat kumuha ng tubig ulan mula sa kisame ng selda. Sa umaga, isang lokal na babae ang lumapit sa kanya at nagtanong kung paano siya dumating. Matapos malaman ang tungkol sa 7 taon, ang sibilyan ay nagtanong kung ang bilanggo ay nahaharap sa mga kasong politikal. Ang bisita ay maingat na binigyan siya ng tubig at pagkain na nagpapaalala sa kanya na, habang ang kanyang kapalaran ay nasa kamay ng mga ordinaryong mamamayan,
maaari niyang piliin na tanggapin ang awa ng parusang kamatayan. Napagpasyahan ng bilanggo na para sa isang inosenteng biktima ng rehimen, mas mainam na i-rewind ang 7 taon kaysa sumuko. Bilang bahagi ng eksperimento, ibinalot niya ang isang lubid noong dumating siya sa kanyang leeg, ngunit hindi ito naging sanhi ng asphyxia sa kabila ng kanyang pagsisikap. Ang natitirang oras ay 2,439 na araw. Si 371113 ay binuhos ang mga butil na nakabalot ng dyaryo sa isang tasa. Lumapit siya sa bintana at binasa ang nakasulat dito, ngunit sa halip ng mga alpabeto, ito ay Chinese. Nagtanong siya kung bakit, ngunit ang sagot ay katahimikan. Isang araw, natuklasan niya ang isang bolang gawa sa goma na naiwan sa labas ng mga lokal na bata. Ang paglalaro ng bola sa dingding ay nagbigay ng kaunting kasiyahan sa pagkakulong. Dahil walang kalaban, halos palaging nananalo ang babae. Sa lalong madaling panahon, ang mga cube na naglalaman ng mga bilanggo ay inilipat sa isang bagong lokasyon, tila upang hindi sila magsawa sa nakakasawang tanawin. Ang bilanggo na si 180102, kung saan hinatulan siya ng hukom ng 5 taong rehabilitasyon, ay naririnig ang huni ng mga makina ng helicopter at nagsagawa ng isang pagsasanay, kung saan kinukumbinsi niya ang kanyang sarili na dadalhin siya kung saan niya gusto. Sa kagubatan kung saan matatagpuan ngayon ang mga kahon, isang sibilyang babae ang lumapit sa kulungan ni 371113 at nagpalitan ng ilang salita. Sinimulan ni Gustia ang isang pag-uusap tungkol kay Shakespeare na parang walang ibang sasabihin. Inaanyayahan niya ang bihag na pumunta sa bintana at hawakan siya habang nagbabasa ng ilang klasikong linya mula sa memorya. Sa wakas, nag-alok ang mamamayan na iwanan ng libro na Romeo and Juliet, ngunit tumanggi ang bilanggo upang hindi niya malabag ang mga patakaran. Ibinigay ng bisita ang ilang pagkain at nangakong babalik bago nagsara ang bintana. Ang natitirang sentensya ay 2,179 na araw. Sa isang bag ng butil, natuklasan ng bilanggo ang isang maliit na libro na itinago niya mula sa warden. Ito ay isang volume ng Romeo at Juliet. Nang maglaon, ang babae ay gumamit ng tubig para linisin ang kanyang katawan, pinunasan ang sarili, at ginamot ang kanyang mga sugat upang maiwasang mabulok ng buhay. Sa umaga, ibinuhos niya ang wastewater mula sa mangkok sa pamamagitan ng bukas na bintana. Ibinalik ng drone ng cube sa dalampasigan, kung saan tinanong ng isang sibilyang babae ang bilanggo kung bakit siya dinampot. Sa halip na tumugon si 371113, mas interesado siya sa kung paano pinipili ng mga mamamayan kung aling bilanggo ang bibigyan ng pagkain. Inamin ng babae na pumupunta lang siya sa mga kahon, nakikipag-usap sa kanila at nagbabahagi ng pagkain. Gayunpaman, kapag maganda lang ang panahon, binanggit ng bilanggo na ipinaalala sa kanya ng kausap ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Nagpatuloy ang conclusion. Ang tanging kaligayahan ng bilanggo ay isang regalo, isang maliit na volume ng Shakespeare na regular niyang binabasa habang nagtatago sa kamera. Di nagtagal, siya ay dinala mula sa dalampasigan patungo sa ibang lokasyon. Lumapit sa kanya ang isang mamamayan, tahasang kumakain ng mansanas. Lumalabas na kinukutya siya ng lalaki at hindi siya tumutugon sa kanyang mga pagsusumamo para sa pagkain. Sa kanyang pananaw, lahat ng mga bilanggo ay dapat napatayin, gayunpaman, ang mamamayan ay handang gantimpalaan ang ginang ng isang mansanas kapalit ng intimate service. Sa kabila ng pagbabawal, sumang-ayon si 371113. Sa panahon ng transaksyon, isang combat drone ang lumipad sa itaas na pinaulanan ng mga putok ng machine gun ang mga lumalabag sa batas. Si 371113 ay nasugatan sa binti, ngunit sa kabila ng sakit, inilabas niya ang kanyang kamay sa bintana upang kunin ang isang kapanapanabik na mansanas mula sa bangkay ng isang nakakaawang mamamayan. Sa kasamaang palad, nagsisimula na ang bagong kaparusahan sa kanyang kasalanan. Ang prutas ay ganap na worm-infested. Nakakatuwa, si 371113 ay hindi nasisiyahan sa libreng protina, ngunit sa halip ay naiinis. Sa gabi, isang sirena ang tumutunog sa cube, at ang boses ng warden ay nagbabala sa babae na siya ay parurusahan ng 7 araw na insomnia dahil sa paglabag sa pagbabawal sa kalakalan. Sinabi nito na, ito ang una at huling babala mo, sa susunod na gumawa ka ng mali, ang parusa ay kamatayan. Mabilis na lumipas ang mga sumunod na araw para sa kanya na may nakakainis na tunog ng sirena, pagkutitap ng ilaw, at paguntog ng kanyang ulo sa mga dingding at ilang uri ng libangan. Dahil sa kakulangan ng tulog, nagsimula ang mga guni-guni na parabang napagtanto ng mga mamamayan na siya ay nahatulan ng mali at napalaya, ngunit sa halip na sa kanyang kalooban, naiisip niya ang isang magagarang ang suot na ginang sa tabi na kung titingnan mong mabuti,
ay isang salamin na imahe ni 371113. Ang parusa ay natapos sa ilang sandali nang ang kanyang pagod na utak ay nakatulog sa kabila ng lahat ng pagpapasigla sa kanya. Kalaunan, tumingin sa bintana ang bihag sa mga paputok na pumuputok sa kalangitan habang ipinagdiriwang ng mga mamamayan ang bagong taon. Bilang parangal sa gayong kakaibang kaganapan, ang isang amnestiya ay idineklara para sa lahat ng mga bilanggo sa mga solitary box, maliban sa mga nahatulan ng politika. Si 371113 ay patuloy na nag-aaksaya ng oras sa pamamagitan ng pagsisikap ng umunguya ng pagkaing inihain, nakarinig siya ng tunog ng buto, na sanhi pala ng nasira niyang ngipin. Nang maglaon, nakuha ng isang matandang babae sa labas ang kanyang atensyon. Maingat niyang kinatok ang metal ng cube gamit ang razor blade. Sinabi ng matandang babae na gumugol siya ng 15 taon sa parehong bilangguan. Ang kanyang pagkakulong ay humubog sa kanya sa isang makapangyarihan ngunit hindi kasiya siyang personalidad. Inihagis ng babae ang isang lumang kinakalawang na blade sa mga bilanggo at agad itong sinubukan sa kanyang braso. Isang araw, ang cube ni 371113 ay bumalik sa kagubatan at natuklasan ng isang tagahanga ni Shakespeare. Ang bilanggo, na sa una ay napagkamalan na isang guni-guni, ay nagagalak ng magdala ng tubig ang mga bisita. Pagkatapos nilang magpalitan ng coats, umalis ang bisita. Pagkaraan ng ilang oras, ang namamagang tiyan ng bilanggo ay nagpakita na ang isinumpang mansanas ay nag-activate na nagresulta sa kanyang pagbubuntis. Sa gabi, habang ang mga alon ay humahampas sa dalampasigan kasabay ng dagundong ng lumalakas na bagyo, isa sa mga mamamayan ang lumapit sa kahon upang ipahayag ang kanyang pagnanais na iligtas ang bihag. Gayunpaman, nang matuklasan ng interference jam ang communications, ang mga gwardya ay nagbanta na papatayin siya kung hindi aalis ang bisita. Nang ang mahabaging mamamayan ay umalis, ang alarma ay tumahimik. Gayunpaman, sa araw, ang isang lalaki ay tumingin sa bintana at napansin na ang babae ay buntis. Nagalok siya ng tulong na tumutugma sa agarang kamatayan tulad ng nangyari sa kalapit na cube na nilamon ng apoy. Dahil dito ay tumanggi ang babae at habang patuloy niyang tinatamasa ang kanyang kahabag-habag na pag-iral, napansin niya na ang isa sa mga bolt sa kisame ay naalis na sa kinalalagyan nito at hinugot ito. Nagawa niyang mabali ang ilang piraso ng nabubulok na bakal, ngunit mabilis na lumala ang sitwasyon at nagsimula ang panganganak. Kaya't si 371113 na mag-isa lang sa kanyang selda ay napilitang kagatin ang umbilical cord. Sa wakas ay napansin ng mga gwardya na may ibang tao sa selda at nagpatunog ng alarma, dahilan upang makatulog ang kapapanganak lang at walang lakas na ina. Nang magising siya, wala ang sanggol. Nagmamadali siyang lumibot sa selda, humihikbi at sumisigaw na ibalik sa kanya ang kanyang anak, ngunit gaya ng dati, walang saysay ang kanyang mga pagsisikap. Ang kanyang selda sa kalaunan ay bumukas sa gilid ng isang bangin at unti-unti itong tinatangay ng mga humahampas na alon. Sinubukan ng babae na takpan ng butas gamit ang kanyang mga kamay upang hindi ito mapuno ng tubig. Inilabas niya ang kanyang kamay sa bintana, ngunit nang dumating ang curfew at nagsara ang mga shutter, nabali ang kanyang kamay. Ang natitirang panahon ay 999 na araw. Ngayong hindi na gaanong demanding ang preso na 371113, hindi na niya maiwasan na hulihin ang mga ipis na nagkataong gumagala para makapag-recharge sa sarili. Nang magsimula ang malakas na pag-ulan, ang silid ay sistematikong binaha. Isang basang bilanggo ang nakaupo sa tubig, nanginginig sa lamig. Ang sistema ng pangangasiwa ay binigyang kahulugan ang pagpasok ng tubig bilang panghihimasok mula sa labas na nangangahulugan na lumalabag siya sa mga tuntunin ng bilangguan. Binalaan nila si 371113 na kung hindi agad makakalabas ang nanghihimasok, agad siyang tatapusin. Nagsimula ang countdown at ang babae ay nalunod sa baha na silid. Ang isang flashback ay ipinakita kung paano siya napunta sa sitwasyong ito. Tinamaan ng kidlat ang box drone na dinadala siya at nahulog ang kargada nito sa maling lokasyon. Siyempre, walang nagtangkang itama ang kamalian na parang automatiko na naitama ang lahat. Sa huling eksena, makikita natin ang isang grupo ng mga mamamayan na payapang naglalaro sa baybayin sa maghapon. Dumating sila sa selda ng bilangguan sa tubig sa baybayin kung saan nakahiga ang isang babae na hinuhugasan ng mga alon. Hindi siya pinapansin at umalis ang mga dalaga. Ang pelikula ay nagtatapos tulad ng pagtatapos ng pagkakakulong ni 371113. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.